Good morning, class! Please take your seats. Kumusta kayo ngayon? Ako nga pala ang bago inyong teacher. Pwede niyo akong tawaging Teacher K or Binibining K. Ayan, ako pala ang inyong bagong teacher sa asignatura ng Edukasyon sa Pagpakatao. Handa na ba kayo sa una nating klase? Mabuti! Ngayon, ang unang klase natin ay ang unang aralin natin ay pagbibigay ng tamang impormasyon. Sa ating aralin na pagbibigay ng tamang impormasyon, kayong mga mag-aaral ay inaasahan na tututukoy ang mga sanggunian na ginagamit sa pagkuha ng tamang impormasyon. Mamaya, magpapakita ko sa inyo ng mga larawan ng mga halimbawa ng sanggunian. Pangalawa, dapat nilang maunawaan ang mga negatibong epekto ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon at maging responsable sa pagbabahagi lamang ng mga impormasyong na patunayang tama. At pangatlo, inaasahang magiging maingat sila sa kanilang pananalita at pagsusulat at tiyaking tama at malinaw ang mga impormasyong ibinababahagi sa iba. Ngayon may papakita ko sa inyo ng mga larawan at tukuyin ninyo kung anong mga ito. Ayan, ito yung mga larawan na yon. Ano yung nakikita nyo sa unang larawan? Ayan, tama, radyo. Ito yung madalas na ginagamit ng lolo't lola natin para makapakinig sila ng mga balita. Pangalawa. Ayan, ano nakikita nyo? Mga libro. Ayan, yan yung madalas na ginagamit natin sa school at ganun din ginagamit din ng iba para makakuha ng tamang impormasyon. Pangatlong larawan ay ang cellphone. Gumagamit ba kayo nito ngayon? Siyempre, marami na sa atin sa ngayon ang gumagamit ng cellphone. At madalas, nakukuha natin ang mga balita, hindi lang sa cellphone natin, kundi sa social media na rin. At ito sa TV. Sino sa inyo ang may malaking TV? Ayan, sigurado na kada gabi nanonood kayo ng balita at doon, mas lalong makakakuha tayo ng tamang impormasyon. At ito, laptop. Sino ang may laptop sa inyo sa bahay? Ayun, meron. May makakakaunti na merong laptop. Ito rin ay pinagagamitan din ng tamang impormasyon. At ito, nakikita nyo ba ito sa bahay nyo? Ayun, nakikita nilang kanilang mga papa na nagbabasa ng dyaryo. At ito rin ay isa sa mga sanggunian na pwede nating pagkuhanan ng tamang impormasyon. Ayan, ito yung mga halimbawa ng tamang impormasyon. Ngayon may mga katanungan ako sa inyong mga bata at sigurado ako na masasagot nyo ang mga iyon. Ito ang ating mga katanungan. Number 1. Bakit ito lagi ang pinagkukunan mo ng impormasyon? Number 2. Paano nakakatulong ang mga sanggunian sa pagkuha ng impormasyon? At pangatlo, paano mo mapupunan ang kawalan na mapagkukunan ng impormasyon? Sagutin yan sa loob lamang ng 10 minutes. Ayan, tapos na po ba ang lahat sa pagsagot sa mga katanungan natin? Ayan, very good mga bata. Ngayon mga bata, talakayin muna natin kung bakit mahalaga ang pagbibigay ng tamang impormasyon. Sabi dito, ang epekto ng mga nahahanap na impormasyon sa lipunan ay nakasalalay sa kanyang katumpakan. Dapat, matiyak muna natin ang katumpakan ng isang impormasyon bago natin ito ibahagi dahil meron itong mga epekto. Ngayon, talakayin muna natin kung ano ang tumpak na impormasyon. Sabi dito, ang tumpak na impormasyon ay nagbibigay batayan sa matalinong desisyon, nagpapalakas ng kamalayan sa mahalagang issue, at nagpapatibay ng tiwala sa institusyon para sa kolektibong pag-unlad. Sabi dito, ang tumpak na impormasyon ay tumutulong sa atin para tayo ay magkaroon ng matalinong desisyon. Pangalawa, nagpapalakas ng kamalayan sa mga halagang issue. Ibig sabihin, ay naging aware tayo sa lahat ng mga issue na nangyayari sa paligid natin. At pangatlo, nagpapatibay ng tiwala sa institusyon para sa kolektibong pag-unlad. Ang tumpak na impormasyon ay tumutulong sa mga institusyon para mas lalo silang pagkatiwalaan ng mga tao, lalo na sa pagbibigay nila ng tamang impormasyon.
Ngayon, dito naman tayo sa mali o di tumpak na impormasyon o disinformasyon. Sabi dito, ang mali o di tumpak na impormasyon o disinformasyon ay nagdudulot ng pagkakahati-hati, nagpapahina ng tiwala sa mga institusyon, at nakakaabala sa paglutas ng tunay na problema ng lipunan. Ibig sabihin nito ay nagkakaroon ng mga pagkakabahagi dahil sa maling impormasyon na nasagap nila. Yung iba naniniwala na ito ay tama at ang iba naman ay naniniwala na hindi iyon tama. Nagpapahina ng tiwala sa mga institusyon. Mas lalong nagdadalawang isip tuloy ang mga tao na pagkatiwalaan ng mga nagpapalaganap na impormasyon, lalo na ang mga institusyon. At pangatlo, nakakaabala sa paglutas ng tunay na problema ng lipunan. Dahil sa natatakpan ng mga isyu ng maling impormasyon ang mga tunay o dapat pagpukusan ng lipunan. Ngayon, may papakita ko ulit sa inyo na larawan at dito aalamin natin kung gaano kayo kagaling pagdating sa paghahanap ng tamang impormasyon. Ayan, tingnan ninyong mabuti ang larawan at pag-aralan ninyo. Sa nakikita ninyo sa larawan, yan ay isang health advisory galing sa DOH. At dito, may mga impormasyon na maaari ninyong makuha. At may mga katanungan din na patungkol dito. Ang mga katanungan ay, number 1, tungkol saan ang health advisory? Number 2, ano ang coronavirus? Number 3, ano-ano ang sintomas na dulot ng novel coronavirus? Number 4, ano ang maaaring mangyari kapag malubha na ang kaso ng sakit? At number 5, sa iyong palagay, tama ba ang iyong nakuhang impormasyon? Bakit? Ayan, tapos na ba kayo na sagutan ng mga katanungan natin kanina? Ayan, very good kayo ulit. Ngayon, tatalakay naman natin kung ano yung mga characteristics ng wastong o tumpak na impormasyon. Ngayon, ito tayo sa number 1. Ang impormasyon ay wasto at napapanahon. Dapat talaga natumpak ang impormasyon natin at napapanahon o dapat nakaayon sa tamang timeline ang impormasyong nakuha natin o nasagap natin. Pangalawa, ang impormasyon ay maayos at tiyak para sa isang layunin. Dapat na ang impormasyong nakuha natin ay nakaayos at dapat na may isang topic lamang, hindi yung napupunta sa ibang topic at nailalayo na tuloy sa totoong kahulugan nito. Ang pangatlo, ang impormasyon ay may konteksto na nagbibigay ng kahulugan at kahalagahan dito. Dapat ang impormasyon natin ay mayroong isang kahulugan para makita ng mga tao o ng mga mambabasa ng mga impormasyon na ibigay natin na talagang mahalaga ang binibigay natin impormasyon sa kanila. Pangatlo, ang impormasyon ay nakakadagdag ng pag-iintindi at nakakabawas ng kawalan ng katiyakan. Kapag ang impormasyon natin ay tumpak, mas lalo iyong maintindihan ng mga taong nakakahanap dito o nakakasagap dito. At nababawasan na rin ang pagdadalawang isip ng mga tao dahil sigurado sila na tumpak o wasto ang nahanap nilang impormasyon. Ayan. Ngayon, tatalakayin naman natin ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Ngayon, ang sabi dito, ang pagbibigay ng tamang impormasyon ay ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon na batay sa katotohanan, wasto, napapanahon, walang kinikilingan at kumpleto upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Ang pagbibigay pala ng tamang impormasyon ay responsableng pagbabahagi ng impormasyon. May responsibilidad pala tayo lalo na kapag nagbibigay tayo ng impormasyon sa iba. At dapat nakabatay daw ito sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Kaya nga mahalaga na dapat tumpak o wasto ang binigay nating impormasyon para maging katotohanan iyon. Pangalawa, wasto. Dapat wasto ang mga impormasyon o mga details na impormasyon na ibinibigay natin sa kanila. Pangatlo, napapanahon. Dapat tumpak rin ang timeline ng impormasyon na ibinigay natin sa iba. Hindi yung na nanggaling pa pala sa nakaraang taon or matagal pa pala mangyayari.
then walang kinikilingan. Dapat ang mga impormasyon na nasagap natin ay walang bias o may opinyon nang galing sa ibang tao. At kumpleto. Hindi pwede at hindi rin masasabing kumpleto kung kulang-kulang ang mga details sa mga impormasyon na binibigay natin sa iba. Dapat talaga ay kumpleto ito. Bakit mahalaga na nandyan ang mga batayan pagdating sa pagbibigay ng tamang impormasyon? Dahil para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Para maging maayos ang mga impormasyon at hindi magkaroon ng sakit sa ulo ang mga taong nakakasagap ng mga impormasyong ibinabahagi natin o binabalita natin sa kanila. Ngayon mga bata, aalamin natin kung ano yung mga natutunan ninyo pagdating sa pagbibigay ng impormasyon. May mga katanungan ako sa inyo at sigurado ako na masasagutan ninyo ang mga yun. Ang mga katanungan natin ay, ang mga katanungan natin ay, number 1, anong ibig sabihin ng tamang impormasyon? Number 2, bakit mahalaga ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa iba? Number 3, ano ang mga posibleng epekto ng pagpapakalat ng maling impormasyon? Number 4, paano natin malalaman kung ang isang impormasyon ay tama o mali? At number 5, bakit kailangan maging mapanuri sa mga impormasyon na nakikita natin sa internet at social media? Ngayon naman mga bata, para sa huling gawain natin, magbibigay ako sa inyo ng worksheet at doon sasagutan nyo lamang ng check. Doon ay sasagutan nyo kung ano na yung mga isinabuhay ninyo at kung gaano yung kadalas at kung gaano yon kadalang ninyong ginagawa. Ayan mga bata, dito sa tayahin natin, ay dito sa panuto, basahin ang mga sumusunod na mga gawain. Ilahad ang sarili mong palagay tungkol dito. Sagutan lamang ng check ang iyong napiling sagot. Sa mga gawain, number 1, nagbabasa ng pahayagan sa araw-araw upang malaman ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa tungkol sa COVID-19. Number 2, nagsasaliksik tungkol sa kung paano may iwasan ang pagkalat ng sakit tungkol sa coronavirus. Number 3, naghuhugas ng kamay. At number 4, kumakain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at karne. At number 5, tinatakpan ko ang aking bibig kapag umuubo o bumabahing. Ayan mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kaya naman sa susunod nating pagkikita o sa susunod nating klase, magkakaroon tayo ng pagsusulit tungkol sa pagbibigay ng tamang impormasyon. At inaasahan ko na pag-aaralan niyo mabuti ang aralin natin na ito. Muli, ako ang inyong guro, Teacher K o Binibining K. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Sa susunod muli!